Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Kathy, nang hawakan ng binata ang kamay niya na nasa dibdib nito. Papahiran ko ng gamot ang iyong sugat, upang mampat ang pagdurugo. Kathy, kinuha ni Kathy ang gamot para sa sugat. Ako na ang maglalagay ng gamot sa aking sugat, sabi ng binata. Kinuha nito sa kanyang kamay ang maliit na bote na may likidong gamot. Magpalat ka ng iyong kasuotan dahil basang-basa ka, mahirap na kung magkasakit ka pa. Sige, sagot niya. Tumayo si Kathy mula sa kinauupuan niyang papag. Kinuha niya ang palanggana upang dalhin iyon sa kusina. Maiwan na muna kita, magtitimpla na rin ako ng kape, para maiinitan ang iyong sikmura. Muling dumating ang gabi na wala silang balita, maski ano tungkol sa mag-asawang Mang Tasyo at Aling Belen. Hindi na halos makakain ang dalaga sa pag-aalala sa kanyang lola. Maging si Elmo ay kabado na rin. Lalo na nga at naaalala niya ang mga naging habilin sa kanya ni Lola Lorena, paulit-ulit bago ito umalis. Lumipas ang buong magdamag, na hindi sila nakatulog pareho. Wala na rin silang mapag-usapan. Namamagana ang mga mata ni Kathy kay iyak sa pag-aalala sa kanyang lola, kaya sobrang nahahabag si Elmo sa dalaga. Napatayo si Kathy sa kinauupuan niya, nang makarinig ng katok mula sa pinto ng kanilang dampa. Elmo, baka si Lola na iyan. Tuwang wika ni Kathy. Mabilis na tinungo niya ang pinto at binuksan. Lola. Kathy, ineng. Kayo po pala Mang Esteban. Nanlumo siya nang hindi ang kanyang lola ang kanyang nakita, tuloy po kayo. Tumanggi ang matandang lalaki na pumasok sa kanilang dampa. Lumapit naman si Elmo sa dalaga. Ano po ang sadya niyo Mang Esteban? Tanong niya. Malungkot ang mukha nito na nakatingin sa kanya. Ang lola mo. Nakita niyo po ba si Lola? Kanina pa namin siya hinihintay, maging sina Mang Tasyo at Aling Belen ay hinihintay namin. Medyo nanginginig ang tinig na tanong ni Kathy sa matandang lalaki. Huwag ka sanang mabibigla Kathy, may masamang nangyari sa lola mo. Ano po ang ibig mo sabihin Mang Esteban? Patay na ang lola mo Kathy. Nalunod siya kasama nina Paring Tasyo at asawa niyang si Belen. Tumaob ang bangka nila kagabi. Sinubukan namin silang mailigtas, pero hindi namin nakita ang kanilang mga katawan. Kaninang umaga lang lumutang ang kanilang bangkay, at kasalukuyan na nasa punerarya sa bayan. Hindi totoo ang sinasabi mo Mang Esteban. Hindi patay ang lola ko. Palahaw ni Kathy, para siyang nauupos na kandila. Mabilis naman na niyakap ni Elmo ang umiiyak na dalaga. Kathy, tatagan mo ang iyong loob. Wala na tayong magagawa. Talaga sigurong hanggang doon na lang ang buhay ng lola mo. Wika ni Elmo na lalong humigpit ang yakap sa dalaga na nagwawala. Oo nga naman ineng. Tanggapin mo ng maluwang sa iyong kalooban na wala na ang iyong lola. Gumayak na kayo, at sasamahan ko kayo na sunduin ang kanyang bangkay. Muling sabi ni Mang Esteban. Elmo, hindi ako makapaniwala na iniwan na ako ni Lola. Kasalanan ko kung bakit siya namatay, sana pinigilan ko siya Elmo. Palahaw ng dalaga na yamakap ng mahigpit sa binata. Umiyak siya sa balikat nito. Kasalanab ko Elmo. Huwag mo sisihin ang iyong sarili Kathy. Walang may gusto sa nangyari, at hindi mo yun kasalanan. Ang Diyos na ang kumuha sa lola mo, dahil marahil tapos na ang kanyang misyon dito sa mundo. Pag-aalo ni Elmo sa dalaga. Wala na ang lola ko. Paano na ako ngayon? Muling palahaw ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan Kathy. Wika ni Elmo habang hinihimas ang likod ng dalaga. Hinding-hindi kita pababayaan. Si Elmo ang nag-asikaso sa lahat ng kinakailangan, sa pagsasaayos ng bangkay ng lola ni Kathy. Pati na ang serbisyo ng punerarya ay siya rin ang nagbayad, ibinigay kasi ng dalaga ang wallet niya, at naroon ang kanyang ATM card. Nagkataon naman na mayroong ATM machine sa bayan, kaya nakapag-withdraw siya ng pera, hindi sila nahirapan sa mga gastusin. Kung tutuusin hindi matutumbasan ng kanyang pera ang kabutihan sa kanya ng maglola. Humanga ang mga taga-baryo Amaya, dahil talagang mamahalin ang kabaong ng matanda. At napakaraming pagkain, para sa mga taong nakiramay, tulad ng mga candy at sari-saring junk foods, kaya hindi nawawalan ng taong nakikiramay sa buong magdamag. Nagbigay din ng tulong si Elmo sa naulilang pamilya ng mag-asawang Mang Tasyo at Aling Belen. Nakakahiya naman sa, Elmo, ang laki na ng nagagastos mo.
Hindi ko alam kung papaano kita mababayaran. Sabi ni Kathy ng huling gabi ng paglalame sa kanyang lola. Sapat na ba sa iyong kabayaran ng monthly naming lupa na kinatitirikan ng aming dampa? Pinisil ng binata ang baba ng dalaga, kaya napaangat ito ng mukha. Namumugto ang mga mata ng dalaga, dahil sa walang tigil na pagyak, hampak ang mga pisngi nito dahil laging walang ganang kumain. Kathy, huwag mo isipin ang tungkol sa pagbabayad, dahil hindi naman kita sisingilan sa mga nagastos ko sa lola mo. Kung tutuusin ay kulang pa iyan kung ihahambing sa utang na loob ko sa inyo. Buhay ko ang inyong iniligtas, ang pera ay maaari ko pang kitain sa ibang araw. Sabi ni Elmo na binitiwan na ang baba ng dalaga. Maraming salamat, umiiyak na wika ng dalaga. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa gastusin. Huwag ka nang umiyak baka kung mapano ka pa. Ilang araw ka ng ganyan. Hindi ka rin kumakain, baka magkasakit ka pa. Tatagan mo ang iyong loob Kathy, kailangan mo magpatuloy sa buhay. Nangako ako sa lola mo na hindi kita pababayaan. Kinabig siya ng binata patungo sa dibdib nito. Ikukuha kita ng iyong makakain, at baka multuhin ako ni lola kapag nakita niyang pinababayaan kita. Alam niyang nagbibiro ang binata sa huling sinabi nito. Pilit na ngumiti siya, at tumungo bilang sang-ayon. Hindi na nga niya maalala kung kailan ba ang huling araw na kumain siya. Masyado niyang dinibdib ang pagkawala ng kanyang lola. Masama ang tingin ni Rafael sa dalawa. Kung nakakamatay lang ang tingin, ay kanina pa bumulagta si Elmo. Nagngangalit ang mga ngipin nito dala ng panibugho, na hindi naman nakaayla sa marami na naroon sa lamay. Nilapitan ni Mang Esteban ang binata, at pinayuan itong huwag gagawa ng kaguluhan, at igalang ang bangkay ng namatay. Masama ang tingin na ipinukol ni Rafael sa matanda. Hindi nagsalita ang binata, basta na lang itong tumalikod, at nakisali sa umpukan ng mga teenager na naglalaro ng baraha. Hindi inaalis ni Rafael ang paningin kina Kathy at Elmo, binabantayan nito ang bawat kilos ng dalawa. Naiiling naman ang ulo ni Mang Esteban na bumalik sa mesa, kung saan naroon ang mga kaibigan nito na nakipaglamay din. Mga kapwa nito mangingisda. Si Kathy ay 4 na beses na nawala ng malay, nang ihatid sa huling hantungan ang lola nito. Si Elmo ay matiyagang umalalay sa dalaga, na lalong nakaragdag sa sama ng loob ni Rafael. Hindi ito nakatiis, hinarang nito sina Kathy at Elmo nang palabas na sila ng sementeryo. Mag-usap nga tayo ng lalaki sa lalaki, galit na sabi ni Rafael sa nagulat na si Elmo. Binitiwan ni Elmo ang kamay ng dalaga. Bakit, may atraso ba ako sa iyo? Tanong ni Elmo sa baritonong boses. Akala mo ba hindi ko napapansin ang laging mong pagdikit kay Kathy? Galit na sabi ni Rafael. Parang nakakalalaki ka na. Ano ba ang ikinagagalit mo sa akin? Pasinghal na tanong ni Elmo. Pagak na natawa si Rafael. Ang kapal din ng mukha mo, baka nakakalimutan mo na dayo ka lang dito sa aming baryo. Baka hindi mo alam kung sino ang kaharap mo, ang lakas ng loob mo na pumalag sa akin. Subukan mo ako para malaman mo kung sino ang minamaliit mo, hamon ni Elmo dito. Wala akong panahon para alamin kung sino at ano ka dito sa baryo nyo. Pumagitna si Kathy sa dalawang lalaki. Pwede ba Rafael, tigilan mo na iyang kalokohan mo. Kakalibing lang ng lola ko, kaya kung maaari lang ay huwag kang gumawa ng gulo rito sa sementeryo. Mahinahon na sabi ni Kathy sa binata. Tsaka ipapaalala ko lang din sa iyo na wala kang karapatan sa akin, hindi kita kasintahan kaya hindi ka dapat umaasta ng ganyan. Tumahimik ka Kathy. Huwag kang makialam. Baka hindi mo alam na ako ang napili ng lola mo para maging iyong asawa. Kaya may karapatan akong magalit sa lalaking ito. Singhal nito sa dalaga sabay duro sa mukha ni Elmo. Hindi na nakapagtimpi si Elmo sa ginawang pagduro sa kanya ni Rafael. Agad niya itong binigyan ng flying kick sa dibdib. Sadsad ito sa lupa, nabanggasan ito sa mukha. Wala naman naglakas loob na umawat, dahil maraming inis sa ugali ng binatang taga-baryo. Gusto nilang magkaroon ito ng leksyon. Bumangon si Rafael, gamit ang likod ng palad ay pinunasan nito ang damugong labi. Medyo nasindak ito, dahil nayanig ang buong katawan sa flying kick na ibinigay ni Elmo. Ayaw mapahiya ni Rafael, kaya pinanindigan niya ang pakikipaglaban.
Sinugod nito si Elmo, ngunit nakaiwas ang binata. Sa muling pag-atake ng binatang taga-baryo, ay muli siyang nakaiwas, at muli niya binigyan ng tadyak at suntok ang binata. Walang malay na bumulagta sa lupa si Rafael. Nilapitan ni Elmo ang dalaga na hindi nakapagsalita sa nasaksihan. Halika na, umuwi na tayo sa inyong dampa. Elmo, baka napatay mo si Rafael. Hintakot na sabi ni Kathy. Hindi niya inalis ang paningin sa binata, na wala pa ring malay na nakabulagta sa lupa. Pinisil siya sa balikat ng binata, kaya napatingin siya sa mukha nito. Buhay pa siya, nakatulog lang. Sagot ni Elmo. Huwag mo na intindihin ang lalaking iyan, mamaya lamang ay majejesing na siya. Nagkatinginan naman ang mga taong naroon sa sementeryo na nakipaglibing. Bawat isa ay napanganga, humanga sila sa pinakitang tapang ng binata na dayo sa kanilang baryo. May mga kabataan na lumapit kay Rafael at inakay ito. Kathy, tawag pansin ni Elmo sa dalaga, na nakaupo malapit sa bintana. Kararating lang nila sa dampa galing sementeryo. Hindi sumagot ang dalaga, malungkot itong nakatanaw sa labas ng bintana. Lumapit siya sa kinaroroonan ng dalaga, at naupo sa upo ang kawayan sa tabi nito. Alam ko hindi madali sa'yo natanggapin ang pagpanaw ng lola mo. Pagkatapos ng pasyam ng lola mo ay sasama ka na sa akin. Biglang lingon si Kathy sa binata. Sasama saan? Nagtatakang tanong niya sa binata. Sa amin sa Taguig, Maynila. Wala akong tiwala kay Rafael, kaya hindi kita pwedeng iwan dito mag-isa. Babae ka, hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo kapag ginawan ka ng masama ni Rafael, o ng kahit na sinong lalaki dito sa Baryo Amaya. Magandang dalaga ka, Kathy, alam kong maraming nabibighani sa iyo na taga rito. Maautoridad na sagot ni Elmo. Pero, wala nang pero-pero pa. Isasama kita, hindi kita iiwan dito mag-isa. Ipinagbilin ka sa akin ng lola mo, at nangako ako sa kanya na ako ang bagong tagapagbantay mo, na hindi kita pababayaan. Malungkot na muling tumuno sa labas ng bintana si Kathy. Paano itong aming dampa ni lola? Wika niya, kumausap ka ng isang tao na pwedeng pagkatiwalaan. Si Mang Esteban, nakikita ko na mukha siyang mabuting tao. Pabantayan natin sa kanya itong dampa, papadalhan ko siya ng sweldo buwan-buwan, para hindi mo na alalahanin itong dampa. Pangungumbinsi sa kanya ng binata. Hinawakan nito ang isa niyang kamay at pinisil-pisil iyon. Gusto kitang tulungan, Kathy. Nabanggit mo sa akin, na gusto mo tuparin ang iyong pangarap na makapagtapos sa iyong pag-aaral. Nahihiyang binawi niya ang kanyang kamay. May pakiramdam kasi siyang may kuryenteng lumukab sa buo niyang katawan. Elmo, hindi ba ako magiging abala sa iyo? Nang aarok na tanong niya rito. Ang iyong pamilya, hindi ba sila magagalit kung sumama ako sa iyo? Ngumiti si Elmo. Kathy, hindi ka na bata kaya hindi ka magiging abala sa akin. Pag-aaralan kita at ituturing ka namin bilang pamilya. Huwag mo iisipin ang aking pamilya, dahil tiyak akong matutuwa ang aking ina kapag nakita ka niya, dahil sabik siya sa babaeng anak, dahil pareho kaming lalaki ng kapatid ko. Ikaw na ang bahala sa akin, Elmo. Wala naman akong ibang kamag-anak, bukod kay Tiyang na nakatira sa bayan. Sabi niya sa akin kagabi, hindi raw ako maaaring tumira sa kanila dahil magagalit ang kanyang asawa, ngunit gusto niyang kunin sa akin ang titulo ng lupa ni Lola para ibenta. Hindi ako pumayag, kaya pinagsalitaan niya ako ng masasakit. Nangilid ang kanyang luha. Huwag mo na lamang intindihin ang sinabi ng iyong tiyahin. Tsaka tama lang na hindi mo ibinigay sa kanya ang titulo ng lupa. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Bago dumating ang ika-9 na araw na pagkamatay ng lola ni Kathy, ay naging bisita nila ang pamilya ni Rafael. Agad na inalihan ng takot si Kathy, kaya napahawak siya sa bisig ni Elmo. Magandang araw po, bati niya sa kanilang bisita. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Wala siyang ideya kung ano ang sadya ng magpamilya. Maupo muna kayo, Aling Pasing. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Kathy. Malaki ang naging utang sa amin ng iyong lola. At patutunayan iyon ng kasulatan na kanyang nilagdaan. Ang aming kasunduan ay magpapakasal ka sa aming anak kay Rafael. Ngunit alam namin na sumisira ka sa aming kasunduan, kaya marapat lang nabayaran mo kami kung hindi ay mapipilitan kaming ilitin itong lupa na kinatitirikan nitong inyong dampa. Walang prenong sabi ni Aling Pasing na ina ni Rafael.
Baka hindi mo alam na nakarating sa aming kaalaman na sinaktan ng kasama mo na dayong lalaki ang aming anak. Pasalamat kayo at hindi kami nagsampa ng kaso. Naramdaman ni Elmo, na lalong humigpit ang pagkakahawak ng dalaga sa kanyang bisig. Hinawakan niya ang mga kamay nito, upang ipabatid na wala siyang dapat ipangamba. Aling Pasing, alam naman ninyo na kamamatay pa lang ng aking lola, kaya wala pa akong maibabayad sa inyo ngayon. Kung gusto niyo po maninilbihan ako bilang kasambahay sa inyo, para unti-unti kong mabayaran ang perang inutang ni lola. Naiiyak na pakiusap ni Kathy sa matandang babae. Kung gusto mo mabayaran ang perang inutang ng lola mo, kailangan mo magpakasal sa akin, sabat ni Rafael. Masama ang tingin nito kay Elmo. At sa oras na may kasal tayo, ayokong makita na narito pa sa bayan ng Amaya ang dayong lalaki na kasama mo rito sa inyong dampa. Pero ayokong magpakasal sa iyo Rafael. Masyado pa akong bata sa bagay na iyan. Sagot ng dalaga. Handa akong magpaalila sa iyong pamilya, pero ang maging asawa ka ay hindi ko gugustuhin. Nenas sa kanyang narinig si Rafael, marahas na itinapon nito ang upos ng sigarilyo sa labas ng bintana ng dampa. Hindi nito matanggap ang harapang pagtanggi sa kanya ng dalaga. Kung gayon, kailangan mo bayaran ang perang inutang ng lola mo sa amin. Sagad na ang pasensya namin. Sabi naman ni Mang Cardo, ang ama ni Rafael. Pero Mang Cardo, wala po akong pera. Humagulgol na siya ng iyak. Hindi mo kami madadala sa pag-iyak mo Kathy. Kahit lumuha ka pa ng dugo, ay hindi na magbabago ang aming pasya. Kailangan mo gumawa ng paraan para makalakam ka ng pera. Bibigyan ka namin ng 2 araw, babalik kami para kunin ang perang ibabayad mo. Masungit na sabi ni Aling Pasing. Nandidilat ang mga mata nito na nakatingin kay Kathy. Sandali lamang ho, magkano ba ang pagkakautang sa inyo ng lola ni Kathy? Tanong naman ni Elmo sa mga ito. Niyakap niya ang umiiyak na dalaga. 20,000. Kapag kasama ang tubo ay magiging 25 na. Taas ang noo na sagot ni Aling Pasing. Para 25,000 lang nagkakaganyan na kayo. Pasuyang sabi ni Elmo sa mag-asawa. Wala man lang kayo konsiderasyon. Alam na ninyong namatayan si Kathy ginigipit niyo pa. Bukas na bukas din ay babayaran ko kayo. Nagkatinginan ang mag-asawa. Mabuti kung ganoon, babalik kami bukas ng umaga para kunin ang pera. Wika ni Mang Cardo. Siguraduhin mo lang lalaki na may pera ka na ibabayad bukas. Walang problem na umalis ang pamilya ni Rafael. Pang-ising-isi naman si Rafael na tumingin kay Elmo, umaasa ito na hindi agad makakakuha ng ganoong halaga ng pera ang binata. Inalalayan naman ni Elmo si Kathy na makaupo. Iniwan niya saglit ang dalaga, upang kumuha ng tubig na maiinom nito. Umiiyak pa rin ang dalaga na mahigpit na hawak ang papel na kasulatan, na nilagdaan ng kanyang lola. Hindi niya nakita ang sinasabi ni Aling Pasing na lagda ng lola niya, na pumapayag ito na ipakasal siya kay Rafael, ngunit may lagda ng lola niya ang halaga ng pera na inutang nito. 10,000 lang ang perang inutang ng lola niya, ngunit lumaki iyon dahil sa pinatong na tubo ng magulang ni Rafael. Uminom ka muna ng tubig, para guminhawa ang iyong pakiramdam, sabi ni Elmo nang iabot niya sa dalaga ang baso na may laman na tubig. Tsaka huwag ka na umiyak Kathy, bukas ay mababayaran na natin ang perang inutang ng lola mo. Maraming salamat, sabi niya pagkatapos inumin ang tubig. Pasensya ka na, Elmo, pati ikaw ay nadadamay sa problema ko. Nahihiyang yumuko ng ulo si Kathy. Naupo si Elmo sa tabi ng dalaga. Masuyong hinawakan niya ang baba nito, at iniangat upang magtama ang kanilang paningin. Kathy, wala iyon. Gusto kitang tulungan na siya namang dapat. Wala kang ibang pamilyang malalapitan kundi ako na lang. Ituring mo akong kapamilya mo, at huwag mo iisipin na may bayad ang lahat ng ginagawa kong pagtulong sa'yo. Lahat ng iyon ay bukal sa loob ko, hindi ako nakakalimot sa utang na loob ko sa inyo ng lola mo. Nangilid ang luha sa mga mata niya sa sinabing iyon ng binata. Napakabuti ni Elmo sa kanya, hindi siya nito pinabayaan simula sa araw na namatay ang kanyang lola, hanggang sa may libing ito. Lagi itong nakaalalay sa tuwing siya umiiyak dahil sa kalungkutan. Sa paanong paraan kita pasasalamatan sa kabutihan mo sa akin Elmo? Ngumiti si Ellie. Pinisil niya ang magkabilang pisngi ng dalaga. Sapat na ang salitang salamat. Sagot ni Elmo. Kinabig niya ang ulo ng dalaga, at isinandal iyon sa kanyang dibdib.
Para na kitang nakababatang kapatid Kathy. Isipin mo na lamang na nagbakasyon ang lola mo sa ibang lugar, kaya hindi mo na siya nakikita. Alam kong masakit sa iyo ang pagkawala niya, pero kailangan mo magpatuloy sa buhay. Tumungo-tango si Kathy bilang sang-ayon sa sinabi ng binata. Ang mabuti pa ay mag-empake ka na. Pagkatapos ng pag-asal bukas ay aalis na tayo. Sabi sa kanya ng binata, bahagyang inilayo nito ang kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Habang yakap siya ng binata, pakiramdam niya ay ligtas siya. Sige, sagot niya. Iyong importante lang ang dadalhin mo. Pagdating natin sa Maynila ay ibibili kita ng mga damit. Hindi na siya nagsalita, tumungo na lang siya. Magkasamang nagtungo sa bayan sina Kathy at Elmo. Muling kumuha ng pera si Elmo sa kanyang ATM account. Tanghali na pala, sabi ni Elmo. Nang makita niya ang oras na nakasulat sa resibo nang mag-withdraw siya. Kumain na muna tayo bago umuwi. Ikaw ang bahala, sagot naman ni Kathy. Kanina pa nga kumakalam ang sikmura niya, hindi lang siya nagpapahalata sa binata. Tara, humanap tayo ng ating makakainan, hinawakan ni Elmo ang kamay ng dalaga. Hindi naman sila nahirapan makahanap ng makakainan. May nakita silang native restaurant. Elmo, mukhang mamahalin ang mga pagkain dito. Bulong niya sa binata. Humanap na lang tayo ng mas mura. Inalalayan siya nito na makaupo. Huwag mo isipin ang presyo ng pagkain, dahil ako naman ang magbabayad. Isipin mo na lang na lunch date natin ito. Lunch date. Ulit niya. Oo, lunch date. Sagot naman ni Elmo. Naging abala na ito sa pagpili ng o-order ang pagkain. Inisa-isa nito ang pahina ng minubok. Magandang araw po, sir and ma'am, bati sa kanila ng isang babae na nakatayo sa harapan nila. Can I get your order now? Nagangat ng mukha si Elmo. Lumapit naman sa binata ang waitress. Isang bulalo at isang chopsay, tumingin si Elmo sa dalaga. Kathy, anong gusto mong dessert? Ha, napakagatlabi siya. Unang beses niyang makapasok sa isang restaurant. Naubos na nga niya kabubuklat ang menu pero wala siyang napili. Kahit ano na lang. Napangiti sa kanya ang binata. Dalawang halo-halo special na lang miss, sabi ni Elmo na nakangiti at tiniklop ang menu. Pagkatapos may lista ng waitress ang order nila, ay umalis na ito sa kanilang harapan. Hindi naman nagtagal ay hinatid na sa inukupo nilang mesa ang kanilang pagkain. Magana silang kumain, at hindi na rin naman sila nagtagal ay nagpasya na rin silang umuwi. Binayaran ni Elmo ang perang inutang ng kanyang lola sa pamilya ni Rafael. Nagpakain din ito sa mga taong dumating para sa pag-asal ng lola niya. Kinausap na rin ng binata si Mang Esteban para manggalaga sa dampa at sa lupa na may iwan ni Kathy. Huwag po kayong mag-aalala Mang Esteban, dahil padadalhan ko naman kayo ng pera kada buwan, iyon ang kabayaran sa pangangalaga mo nitong dampa at lupa ni Kathy. Sabi ni Elmo, kasalukuyan na nasa bakuran sila. Abala naman si Kathy sa pag-estima sa mga panauhin nila sa pasyam ng kanyang lola. Makakaasa kang hindi ko pababayaan itong dampa. Ang hiling ko lang sa iyo, na sana ay huwag mong pababayaan si Kathy. Wika ni Mang Esteban. Nilingon nito ang dalaga na abala sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Bata pa si Kathy at mag-isa na lang siya sa buhay. Sana ay hindi mo siya pabayaan. Ngumiti si Elmo at tinapik sa balikat ang matandang lalaki. Makakaasa po kayo Mang Esteban, hindi ko pababayaan si Kathy, leon din ang ipinangako ko kay Aling Lorena bago siya mamatay. At tutuperin ko iyon. Maraming salamat naman kung ganoon, sabi naman ng matanda. Bukas na nga pala kayo aalis. May inarkila na ba kayong jeep na maghahatid sa inyo bukas sa Pantalan? Wala pa nga po, sagot niya. Kung may kilala po kayo, maari ba nating kausapin mamaya? Nako, marami akong kakilala iho. Sagot naman nito sa kanya. Anong oras ba kayo aalis bukas? 10:00 ng umaga po, sagot niya. Ako na ang bahala sa aarkilahin ninyong jeep. Pero ikaw na ang baalang kumausap sa may-ari bukas, kung magkano ang ibabayad mo sa kanya. Sige po, wala pong problema. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, ay nagsiuwian na ang kanilang panauhin. Maaga rin silang natulog ng gabing iyon. Kinabukasan ay dumating na nga ang inarkilang jeep ni Elmo, na maghahatid sa kanila sa Pantalan.
Wala naman pangamba si Kathy na sasama siya sa binata, dahil alam niyang mabuti itong tao. Bumili ng bagong cellphone si Elmo, tumawag siya sa kanyang ina, para ipaalam ang pag-uwi niya na kasama si Kathy. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ina, habang kinakausap siya. Ipinaliwanag niya kaagad kung sino at ano ang dahilan, kung bakit kasama niya ang dalaga. Natuwa ang kanyang ina, dahil mararanasan na raw nito ang magkaroon ng anak na babae. Masayang ibinalita naman ni Pamela sa bunsong anak ang nalalapit na pag-uwi ng kuya nito. Hindi pala biro ang nangyari kay kuya, naiiling ang ulo na sabi ni Erson. Kahapon nakausap ko si Kuya Prince, at ang sabi niya ay may nagtangkang pumatay kay kuya. Ayon na rin sa sabi ng private investigator na binayaran niya. Rumahistro naman ang galit sa mukha ni Pamela. Kapag nalaman ko talaga kung sino ang taong nagtangkang pumatay sa kuya mo, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Huwag kang mag-alala, ma, magkatulong kami ni Kuya Prince na pinaiimbestigahan ang kaso ni kuya. Hindi pa kasi ipinapakita ang TV footage, kung saan nakitang may sumusunod kay Kuya Elmo. Mahabang sabi ni Erson. Alam na ba ni Monica na uuwi ngayong araw si kuya? Hindi pa, sagot naman ni Pamela. Ako na ang baalang magsabi kay Monica. Umalis ka na at baka malate ka pa sa iyong trabaho. Sige, ma, pagdakay humalik ang binata sa pisngi ng ina. Pasensya na kung hindi ako makakasama sa pagsundo sa airport kay kuya. Mayroon kasi kaming presentation ngayon sa kumpanya. Okay lang anak. Sige na umalis ka na. Mag-iingat ka. Tumango naman ang binata at tumalikod. Tinawagan naman ni Pamela si Monica, at ipinaalam sa dalaga na uuwi na ang kanyang anak. Nagkunwa namang natutuwa si Monica sa nalaman. Naiba to ni Monica ang hawak na cellphone. Paano siyang nakaligtas?